Good day mga ka-backyard. Ito, kahapon po ay kakukuha ko nung mga itlog nila, no? Tas ngayong umaga, meron na naman silang itlog. So, kukunin natin at baka sakali na meron ng laman itong mga ito, no? So, ayan. Papakita ko po sa inyo yung difference ng itlog nila parehas, mga ka-backyard. Para malaman nyo po yung lagi ko sinasabi sa inyo. Ito, alisin natin. Baka tumama sa itlog nila. Mabasag pa. Ayan, oh. Gumawa na sila ng pugad dito, mga ka-backyard. Ito po, itlog to nung orange natin. Ito yung ganitong itsura ng itlog. Ayan. Dun yan sa buff natin, ano? At ito naman po yung sinasabi kong mahaba, mga ka-backyard. Ito, itlog po ito nung blue natin. Ayan. So, iisa lang po ang itsura lagi ng itlog nila. Hindi po nagbabago, no? Basta pag mahaba, automatic doon yun sa blue. At dito po, no? Ito naman dito sa buff. Itong hawak ko. Ayan. So, ganyan, no? Ito sa buff. At ito naman ay sa blue. Ayan, tingnan nyo po itsura nila. So, ito isasalang ko dun sa ating incubator. Nga pala, mga ka-backyard, ngayon ay brown out, no? At hindi ko alam kung mapipisa ba yung ating mga nasa incubator dahil papisa na po yun. Sana magtuloy, no? Papakita ko po sa inyo once na... Uy! Tawag mo to kain. Ayan, mga ka-backyard. Papakita ko sa inyo pagka natuloy yung ating mga nakasalang. So, ngayon po ay walang kuryente dito sa amin, no? Ayan. So, sa tagal ko pong nag-incubator ay 2 beses pa lamang po ako naka-encounter ng may salang ako tapos nag-brown out, no? So, yung una ay successful naman. Itong pangalawa po, papakita ko sa inyo yung kalalabasan kung mapipisa po ba yung ating mga nakasalang. O, ayan. Ito, ilalagay ko to sa incubator natin ngayon, no? Ito, may 2 tayong harvest. At ayan, mga ka-backyard, mamaya papakita ko sa inyo kung anong gamot ang binibigay ko sa mga alaga ko kahit walang sipon, no? Pero ayaw kumain. So, ayan, ngayon po ay wala tayong kuryente. Ayan, no? May papansin nyo po. Nakasaksak siya pero walang power supply. Ayan. So, ito incubator natin ay papisa na po yung mga nasa loob. Actually, may mga nagkakrak na nga dyan. Pero, unfortunately po ay maghapon na walang kuryente ngayon dito sa amin, no? Ngayon, lalagay ko lamang dyan muna yan. 6 to 6 po ang walang kuryente dito sa amin ngayon, no? So, hopefully ay mapisa pa rin po itong mga to. At i-update ko po kayo once na mag-hatch itong mga nasa loob na incubator natin. Pag sa inyo po nangyari yan, mga ka-backyard, ang gagawin nyo lamang ay huwag nyo lamang pong bubuksan yung incubator nyo. Huwag nyo na pong iikutin, no? At huwag nyo na rin bubuksan. Kung maghapon po na walang ilaw, maghapon nyo rin pong hindi bubuksan, no? At ayan, mga ka-backyard, ayan yung mga itlog ng Brahma natin sa ilalim. Bali, 6 na sila, no? Ay, hindi. 7 na po pala. Ayan. So, pag sa inyo po nangyari yan, ay huwag nyo na pong bubuksan yung inyong incubator. Hayaan nyo lamang po, no? Lalo-lalo na pagpapisa na po yung mga itlog na nakasalang. At ayan, no? Ngayon po ay 6 to 6, walang kuryente dito sa amin. So, hopefully, mapisa po silang lahat. Ayan, no? So, 17 days na po nila ngayon. Bukas, 18 days. Sana ay okay pa rin, no? Yung hatching rate ng ating incubator. So, silipin natin itong mga to. Ayan, mga ka-backyard, malalaki na yung ating mga alaga dito. So, ayan. Papakita ko po sa inyo mamaya kung anong ginagamit kong gamot doon sa mga ayaw kumain na alaga natin, no? Pero wala naman sakit. Ayaw nilang uminom at ayaw kumain.
Ito, pakita ko po. Laki na na yung mga kabakerd, oh. Wala pa siyang 1 month, no? Ayan. Lalaki na. So, hihiwalay ko na yan dahil nahihirapan na yung ating mga RIR. Nadadaganan na pag kumakain. Ayan, nabubuli na po. So, ihihiwalay ko na yung mga duckling natin. Ayan, mapapansin nyo mga kabakerd, malulusog po yung mga duckling natin, no? 1 month pa lang. Mapapansin nyo naman po yan kapag nabansot yung inyong mga duckling. Mapapansin nyo po yan sa build ng kanilang katawan. Ayan. So, ayan po sila, oh. Lalaki na sila mga kabakerd at matatakaw na din. Ayan. So, ihiwalay ko na po yan. At sana itong mga Rhode Island Red natin dito ay mas madami ang babae, no? Ayan. So, yan po, oh, walang kuryente. Pati dun sa kanilang karton, wala rin. So, sana ay babae, no? Laki na din po, oh, wala pa tong 1 month. Yellow feet, no? Ayan. Ayan. Malapit na din sila, hindi na magkasya dito sa ating brooder. Kaya ililipat na po natin at dapat mayroon na tayong paglagyan na iba, no? Siguro gagawa na lang po ako ng lalagyan nitong ating mga Rhode Island, no? Kasi itong mga duckling ay doon ko po ilalagay sa lagayan ngayon ng Brahma natin o yung kulungan ng Brahma natin. Ayan, kung papansin nyo po ay malulusog sila, no? Ayan. So, ganyan mga kabakerd, yan yung update dito sa natin, sa brooder natin. So, papakita ko naman sa inyo yung ayaw kumain at ayaw din uminom na alaga natin na manok, no? So, ayan, dito naman po mga kabakerd yung ating Brahma at Rhode Island Red. Ayan, no? Ito yung Brahma natin mga kabakerd. Pakita ko lamang sa inyo. 2 months old Brahma. Ayan. Kita nyo naman po yung quality niyan mga kabakerd. Ang laki niya, no? 2 months old. So, tinatawaran po sa akin ito or gusto pong bilhin sa akin ito. Yung pares niya na 7,000. Pero hindi ko po binigay. No? Ayan. Meron na po may-ari nito mga kabakerd. Ayan, no? Tignan nyo po yung kanyang mga balahibo sa paa. So, ganyan po mga kabakerd yung ating Brahma. Ayan, yung dalawang yan is kinukuha sa akin 7,000. Hindi ko po binibigay. No? At ito naman, dahil dun po sa mga hiniwalay ko, mga kabakerd, ayan, no? Kinalbo na nila, no? So, ganyan po ang nangyayari kapag crowded yung ating mga alaga. Nagtutukaan po yan ng balahibo hanggang sa masugat na, no? Masugat or mamatay yung ating mga alaga. So, ito, tinira ko tong mga heritage natin dito para mas maalagaan ko po ng husto. At yung mga native lang po ang ibinukod ko, no? Ayan. So, ayan mga kabakerd, oh. Tutukaan sila. Pati yung isa nating babae na Brahma, ito. Ayan, tinutuka din yung pet nito. Kaya wala na masyadong balahibo. So, ayan. Kaya binukod ko po yung mga natin, native, no? Ito naman yung ibang Brahma natin, mga kabakerd. Ito, nabili na din po yan. Ayan, no? Ito po, malaki na. Nabili lamang po sa akin yan 1 month old, pero ang laki niya na ngayon. So, ayan mga kabakerd. Ito yung ayaw pong kumain. Pero kasi isang araw ko na pong ginagamot yan at napakalaki na po ng pagbabago niya. So, ngayon ay talaga mapapansin niyo po na parang naghahanap na siya ng pagkain, no? Ngayon ay kisama na siya sa mga kapatid niya. Pero kahapon po ay wala, matamlay po yan, no? Pino-force feeding ko pa po yan mga kabakerd. So, ayan, papakita ko sa inyo kung ano pong gamot na ginagamit ko na nakapagpagaling po sa kanya, no? Ayan mga kabakerd, samahan niyo ako. O, ito ngayon, magtitimpla tayo ng inumin nila. So, yan po, ganyan po ang ginagawa ko mga kabakerd.
ito po yung ginagamot ko. Papansin nyo naman po na medyo matamlay-tamlay pa siya. So, 3 araw ko na po yan pino-force feed, pero kahapon ko lamang po siya pinainom ng gamot, no? So, damay-damay na silang lahat kasi isa lang naman ang inuman nila. So, ayan, para hindi rin po sila tablan. So, prevention yon at panggamot, no, mga kabackyard. Pag prevention, mas konti ang dosage na nilalagay natin. Kapag pang paggamot naman, ay mas matapang, ano. So, ayan, lahat po yan ay binibigyan ko na dahil nga malamok dito sa atin. So, ano ba ang nabibigay ng lamok na sakit sa mga alaga natin kahit sa tao, mga kabakerd, malaria, no? So, yan. Bigyan po natin ng gamot yung ating mga alaga. So, inuhaw ko na po yan ng husto, no? Ito po yung ginagamit ko. Pyrestat, mga kabakerd, ayan, oh. So, konti lamang ang nilalagay ko po. Mapapansin nyo naman na gumaling na yung ating pero hindi ko po kasi napapakita yan nung may sakit siya. Pero, ayan, malaki na po yung pagbabago niya, no? Kumakain na din po siya. So, mamaya papakainin natin, papakita ko po sa inyo, mga kabakerd, ayan. Ito, nabili ko lang ng 18 pesos. So, good for 2 days na nila yan na inumin. So, ayan. Haluin lamang po natin. Kulay brown po yung tubig niyan, mga kabakerd, no? Kulay brown kasi yung gamot na natin, nilalagay natin. Ayan, mga kabakerd. Kasi po dito sa amin ay malamok, no? Gawa nga po ng maraming puno ng kawayan. Kaya yung mga alaga natin ay hindi may iwasan na magkaroon ng avian malaria. So, yung nakikita ko pong symptoms nun ay ayaw kumain, wala namang sakit at ayaw din uminom, no? Sa droppings naman po ay hindi ko na napapansin dahil gawa nga ng laging tuyo itong ating kulungan, no? So, importante po kasi na mapansin nyo yung droppings or yung ipot ng ating mga alaga. Ayan, laki na nung Brahma natin, mga kabakerdo. So, ganun po, no? Maraming lamok dito sa amin at hindi po maiwasan na makakuha ng sakit yung mga alaga natin. Ito, gumaling na po. Pero itong isang natin, mga kabakerd, ito nag-iisang rooster natin or cockerel natin ng Deca Brown. Ayan, binugbog, no? Binugbog no nasa labas ng mga inahin. Ayan, kaya maraming sugat yung mukha niya. So, ayan, mga kabakerd. Gagawin nyo po ay uhawin nyo muna. So, ginagawa ko po, pinapainom ko sa kanila yan. Maghapon na nila yan, mga kabakerd, no? Ganyan yung inumin nila. 5 araw. Good for 5 days po. So, yun. Dati ayaw pong uminom niyan. Kahit inom lang ayaw, no? So, mapapansin niyo po, ngayon ay nakikisabayan na siyang kumain at nakikisabayan na din na uminom. So, ganyan po. Pyrestat ang ginagamit kong gamot sa kanila. So, ayan. For malaria, no? Avian malaria. Ayan, dahil nga po sa mga lamok. So, lahat po dito ay pinapainom ko na, no? Yung isang sachet ay isang timplahan lamang po sa kanilang lahat na. Pati dito sa mga bibe natin, ayan, no? Prevention po, no? So, yan, magpapakain muna tayo. Tapos mamaya papainumin ko sila na may halong gamot na yun. Ayan, kasi hindi po natin maiwasan, baka makagat sila ng mga lamok na may dalang ganong sakit sa kanila, no? Ayan. Ayan po, oh. Kaya gusto ko nang ihiwalay yung mga ducklings natin. Mapapansin nyo po na apakan na nila yung mga Rhode Island Red natin, mga kabakerd. Ayan. So, ito ay 1 kilo ang nakakain nila sa isang araw. Ayan, mga kabakerd. Mga alaga natin dito sa brooder, napakalalakas kumain. So yan, kagandahan lang kapag meron po kayong kaibigan or talagang bihasa na sa pag-aalaga ng mga manok, no?
Yun po kasi ay naging client ko nagturo sa akin ito, naging kliyente ko sa incubator at may-ari siya ng poultry supply, no? At dati kong binibilihan ng mga heritage chicken. So, tinuruan niya ako. Ayan mga kabakerd, magpakain tayo ng alaga natin. Ito ay Integra 3,000 plus, no? Ayan. 3,000 plus. No? So, ayan mga kabakerd, hagis lang natin dyan sa kulungan nila. Since tuyo naman yung lapag, at araw-araw ko naman po sila nililipat. Pag umaga kasi mga kabakerd, nililipat ko yan. Then, winawalis ko dito sa parte nila pagka inilalagay ko sila ng hapon, no? So, ayan. Kaya wala naman po silang mga dumi dyan. So, ayan mga kabakerd, 1:1. Sa kamay ko na lamang po. Ayan. No? So, doon naman sa Brahma natin, ganoon din. 3,000 plus din po ang pakain ko. May green beans, meron din na sweet corn, no? Crack corn. Ayan. Uy, wala na yung mga alaga natin. Ayan mga kabakerd, 1:1. So, depende sa dami ng manok dito sa scratch pan natin ang inilalagay kong pagkain. So, ito 4. So, 4 din na ng kamay ko, no? So, ganyan po. Yung mga alaga natin dito, bigyan din po natin. Sa kanila naman mga kabakerd, itong mga malalaki natin at pati po yung mga Rhode Island Red at Brahma natin ay 2 kilo sa isang araw ang nakakain nila, no? Ayan. So, bali 3 kilo ang naipapakain natin sa maghapon. So, yan po. Hindi naman ganun advisable ang ganun karaming pakain, lalo na kapag pang personal nyo lang po, no? Ako kasi meron po ako mini-maintain na quality ng ating mga alaga. Kaya, ganun na lamang kung pakainin ko sila. Lalo na po dun sa Brahma, na yung mga breeders po natin ay 65 per kilo po ang pakain ko sa kanila. Yan ang pakain ko sa kanila. Maghapon, 3 times a day. Ayan. So, itong inuman nila ay mayroon na pong gamot yan. Kaya ang papainumin ko na lamang ay ito mga nasa brooder natin, no? Ayan, oh. Lalaki na ng mga ducklings talaga. Kawawa na yung mga Rhode Island Red. So, ganyan mga kabakerd, Pyrestat, no? Pyrestat ang para sa mga ayaw uminom or ayaw kumain na alaga natin. Possible na avian malaria ang sakit, no? Ayan. So, ayan mga kabakerd, maaga ako nagpakain ng mga alaga natin ngayon dahil kaya nga po nang sabi ko, nag-open ako ng shop sa Shopee at ngayon ay ang dami pong umu-order ng incubator natin, no? So, ayan, sa mga interesado po na incubator natin mga kabakerd, mag-PM lamang po kayo dito sa ating Facebook page. So, ayan, kung mapapansin nyo, ayan, oh, kumakain na po siya.
So yun lamang sa ngayon mga kabakerd ang update dito sa ating backyard. Maaga ako nagpakain, alas 3 pa lamang po ng hapon. Ang pakain natin talaga is 4:30 to 5, no? So ayan, happy farming and happy breeding po sa ating lahat.